Pinakakasuhan na ng Independent Commission for Infrastructure ang isang dating senador at iba pa kaugnay sa anomalya sa flood control project. Habang dalawang dati at kasalukuyang senador ang pinaiimbestigahan sa Ombudsman. Live mula sa Taguig, may umaarangkadang balita si JM Pineda. JM? Ninya, sa kabuuan nga ay 5 senador itong nasa alanganin dahil nga nagpasa kanina ang Independent Commission for Infrastructure ng isang referral sa Ombudsman kung saan kasama nga itong 5 dati at kasalukuyang senador pinapaimbestigahan at pinapakasuhan ito ng komisyon sa Ombudsman. Pasado alas 3 na ng hapon nang dumating sa tanggapan ng Office of the Ombudsman ang bulto ng papel na ito na naglalaman ng referral ng Independent Commission for Infrastructure o ICI. Pinapaimbestigahan na kasi ng ICI ang 4 na senador na posibleng sangkot umano sa mga maanomalyang flood control projects kung saan kabilang dyan ang mga dating senador na sina Grace Poe, Nancy Binay at mga kasalukuyang senador na sina Mark Villar at dating Senate President Chis Escudero. Inirekomenda naman ng komisyon na sampahan na ng kaso si dating Senator Ramon Bong Revilla Jr. at 10 pang individual kasama na ang businessman at dating Special Envoy to China na si Maynard New, mga opisyal ng DPWH District Offices at mga dating tauhan ng senador, pati na rin ang mga kontraktor. Posible silang sampahan ng kasong bribery, plunder, corruption of public officials at mga kasong administratibo. The affidavits given by I think Mr. Bernardo and the testimonies given also. But I won't divulge any other. Nagpasa rin ng ICI ng iba pang ebidensya na makakatulong sa case build-up ng Ombudsman laban kina dating DPWH Secretary Manuel Bonoan, mga dati nitong Undersecretary na sina Undersecretary Catalina Cabral at Yusek Roberto Bernardo, dating Congressman Zaldico, Commissioner Mario Lipana, mga dating opisyal ng DPWH Bulacan 1st District na sina Henry Alcantara, Bryce Hernandez at JP Mendoza. Samantala, kinumpirma rin ng ICI ang pagbitiw ni dating DPWH Secretary at ICI Commissioner Roelio Babe Singson, epektibo sa December 15, pero pwede pa umanong umabot si Singson hanggang sa katapusan ng taon. He mentioned the very intense and stressful ICI work has taken its toll on this aging body. Well, yeah, for health reasons and also for security because he's not used to this kind of life. Sa ngayon, wala pa rin umanong pangalan na maugong napapalit kay Singson. No, we have not thought of that. We've been very busy, so we have not thought of that. Anyway, it's not my concern. That is the recommendation of the President. 2 miyembro na ng komisyon ang nagbitiw at nauna na dyan si Baguio Mayor Benjamin Magalong, pero pagtitiyak ng ICI sa mga taong nagdududa sa komisyon. With our filings, we have been filing almost against everybody already. I think that's enough trust that we are building on for the Filipino people. Ninya, kaugnay nga doon sa referral ng ICI sa Ombudsman ay sumagot na nga itong may pahayag na nga ito si dating Senadora Grace Poe. Sabi nga niya ay handa siyang humarap sa investigasyon ng Ombudsman at hindi na daw siya nasupresa sa mga nangyari at pagpapaimbestiga sa kanya. Pero sinabi nga rin niya na walang katotohanan yung mga sinasabi ni DPWH o dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo. Sa panig naman ni dating Senador Bong Revilla ay sabi niya ay hindi daw siya kahit kailanman naimbita ng ICI at hindi daw siya napagbigyan na magpaliwanag at isabihin yung katotohanan. Kaya naman disappointed daw siya. Yun yung sinabi niya doon sa kanyang pahayag, pero naniniwala pa rin daw siya sa sistema ng hustisya dito sa Pilipinas. JM, medyo nakakagulat yung pag-resign ni former Public Works Secretary Rogelio Singson dyan sa ICI. May balita ka ba? Bukod sa sinabi niyang nasistress na siya dahil sa edad, kung ano pa ang dahilan dahil nagulat nga tayong lahat at saka sino ang papalit sa kanya?
Ninya, sa ngayon, sabi lang ni ICI Justice o ICI Chairman Justice Andres Reyes Jr. ay nakadepende sa Malacanang kung sino nga ba yung i-appoint na bagong commissioner o bagong itatalaga bilang commissioner dito sa ICI. At sabi lang Chairman ng ICI ay ayun lang yung tanging dahilan ni Commissioner Babe Singson patungkol nga doon sa pagre-resign niya, tanging sa kalusugan niya at safety na rin daw ng niya. Dahil nga rin medyo yun nga, sinabi nga dyan sa statement, medyo stressful na yung nangyayari dito sa ICI, kaya siya nagbitiw bilang commissioner. Ninya. Maraming salamat, JM Pineda.